Hanggang ngayon ba nahihirapan ka pa rin paramihin yung mga followers at yung mga views nyo sa inyong mga ina-upload na reels? Then panoorin mo itong ating video dahil meron pa akong i-share sa inyo ng mga paraan kung paano natin mapaparami yung ating mga views at mga followers sa Facebook Reels. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka muna at i-click na rin po yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag meron tayong mga panibagong updates. So by the way guys, malapit na natin ma-reach yung 20,000 subscribers. So, grabe, hindi ako makapaniwala na ganito kabilis yung paglaki ng ating channel, no? Although, sa iba, maliit pa to. Pero para sa akin, sobrang laki na talaga to, guys. Kaya, thank you so much, no? Sa lahat ng mga oras na nilalaan nyo sa panonood ng ating mga content at sa lahat ng support na pinibigyan nyo dito sa ating channel. Thank you so much. Earnings po siya ng $25.87. Po nakasubok gumamit ng licensed music dito sa Reels mismo. So ako na po yung nagsasabi sa inyo dito po sa may mga ads on Reels na ito po ay isang napakalaking break na po sa inyo na subukan po ninyo. Kasi ako... Panood nyo na ba itong mga video to? Kasi marami na rin ako mga nakikitang ganitong content sa Reels. So, kine-claim kasi nila na dumadami yung kanilang mga views sa paggamit ng mga licensed music. So, siguro totoo naman na dumami yung mga views nila sa paggamit niyan. Yun nga lang guys, hindi po lahat pwedeng gumamit ng licensed music. So, alam naman natin na pinagbabawal talaga sa Facebook yung paggamit ng mga licensed music kasi magkakaroon ka talaga ng copyright claim issue. So, ito mga content creator na to, maybe hindi sila nagkakaroon ng copyright claim issue is dahil inallow sila na gumamit niyan. Or in-invite sila na gamitin yung licensed music. Kaya walang nangyayaring issue sa kanila. Pero sa inyo or sa atin na hindi naman in-invite na gumamit yan, then wag talagang gamitin yung mga licensed music. Dahil siguradong magkakaroon ka ng copyright claim issue. Kung gusto mo talagang gumamit ng licensed music, pwede ka naman magpaalam kay Meta. Pwede kang mag-request na i-allow kang gumamit ng mga music na yan. Yun nga lang, yung mga makakapag-request lang yan is yung mga monetize na sa in-streams ad. So kung hindi ka pa monetize sa in-streams ad, then hindi ka rin pwede. Back to our topic guys, isi-share ko na sa inyo kung ano ba yung mga paraan na pwede natin gawin para mapataas yung ating mga views and followers sa Facebook Reels. So ito guys is mga ideyang natutunan ko lang din sa paggawa ko ng mga content, no? So una guys, kung lagi ka namang nag-upload ng mga video, araw-araw kang gumagawa ng panibagong content pero walang nanonood or hindi masyadong na-appreciate ng mga viewers or mga followers mo, then maybe, hindi talaga yung content na gusto nilang panoorin. Hindi yan yung mga hinahanap nila ng mga content. So, siguro kailangan mo na talagang magpalit ng panibagong niche. So, bago kayo magpalit ng panibagong niche, isipin niyo muna guys kung ano ba yung mga hinahanap ng mga viewers. Ano ba yung gusto nilang panoorin sa ngayon. So, kapag nasagot mo na yan, makakapag-decide ka na kung ano ba yung content na gagawin mo na makakahakot ng maraming views. So sa ngayon, yung mga napapansin ko na mga content na nakakahakot talaga na maraming views is yung mga entertainment, yung mga nakakatawa, at yung mga informative video o yung may mga natutunan yung mga viewers. So napakalaking tulong din kasi yan sa mga viewers guys, yung mga information na nakukuha nila sa panonood ng mga video, kaya talagang nakakakuha yan ng maraming views as well as maraming followers. Kasi kapag nakapanood sila ng isang video mo na may information na nakatulong sa kanila, sigurado magpa-follow sila sa iyo dahil alam nila na sa susunod na mga uploads mo is meron pa rin silang makukuha dyan. May abangan silang panibagong kaalaman na makakatulong din sa kanila. Kaya hindi lang talaga views yung dadami, pati yung mga followers, dadami din. So dapat talaga meron kang specific content or specific niche para own ka ng sarili mong brand, kumbaga. So halimbawa merong magsisearch ng isang video na regarding sa topic na yan, tapos alam ni Meta na yan yung niche mo, posibleng isa sa mga video na ipapakita agad ni Meta is isa sa mga video mo. So, ganyan yung kagandahan kapag meron ka talagang specific niche. Hindi na mahihirapan si Meta sa pag-suggest ng mga video, hinahanap ng mga viewers, yung sinisearch ng mga viewers. And then, sa pag-upload ng mga video guys,
huwag nyo ring ilihis si Meta para hindi siya maguluhan. Kung yung topic nyo is about sa ganyang content, gumamit din kayo ng keywords na angkop dyan, yung mga hashtag. So, huwag kayong gumamit ng mga keywords na hindi naman related dun sa topic nyo. Okay? Para hindi naman maguluhan si Meta. So, dapat kapag gumamit kayo ng hashtag, maging specific din kayo sa paggamit niyan. Piliin nyo yung mga hashtag na angkop talaga sa ginawa niyong video. And then, lagyan nyo rin guys ng thumbnail. So, ito yung unang-unang makikita ng isang viewer kapag dumaan sa timeline niya or sa reels niya, yung iyong video. So, kapag tingin pa lang niya na ganyan yung topic, alam niya na agad kung ano yung magiging laman ng video yan. Kaya, kung maganda yung nakasulat doon mismo sa thumbnail mo na nakaka-hook ng isang viewer, siguradong papanoorin nila yan. I-click nila yan para mapanood nila. Okay? So, dapat meron ka magandang keyword na angkop sa content mo and then gumawa ka rin ng thumbnail na magpapakilala agad kung ano yung nilalaman ng buong video mo. So, ito namang next guys, ito, importante din talaga to, okay? So, dapat maging consistent kayo sa pag-upload ng mga panibagong content para laging may aabangan yung inyong mga viewers at yung inyong mga followers para hindi ka nila iwanan, okay? So, kahit yung manonood lang ng bagong video na i-upload mo is yun lang din mga dati mo ng followers or dating viewers, okay lang yan kasi dagdag views pa rin yan, dagdag watch time. So, sayang yung isang araw na makukuha mo sanang views and watch time kung hindi ka mag-a-upload, di ba? Kaya maging consistent lagi sa pag-upload ng mga panibagong content. So, hindi porket maliit lang yung views mo, hindi ka nagagawa ulit kasi konti lang yung nanonood. So, wag ganun. Lahat ng mga content creator, guys, is nagsisimula talaga sa ganyang proseso. Unless, artista ka or sikat ka na talaga kasi hindi mo na kailangan dumaan sa ganyang proseso kasi maraming nakakilala sa'yo. Pero katulad natin ng mga ordinaryong tao lang, walang nakakilala talaga, ganyan talaga yung mangyayari. Magsisimula tayo sa pinakamaliit. Pero kapag naging consistent ka lang talaga, paunti-unti makikilala ka rin ng mga panibagong viewers, panibagong followers. And then last, ito yung huling ibibigay ko sa inyo na payo or suggestions na gawin nyo guys. So ito, yung about sa engagement. So pwede ka makipag-engage sa mga kapwa mo creator. Kasi yung pakikipag-engage mo, dagdag activity mo yan sa Facebook Reels. So kapag lagi kang nakikipag-engage, marami kang nagagawang activity. So makikita ka ni Meta na lagi kang active. Kaya posible or malaki yung chance na kapag nanonood ka or nakikipag-engage ka sa mga kapwa mo content creator, mataas yung chance na isuggest din ni Meta yung iyong mga video dun sa mga ini-engage mo na mga video. So, kung mangyari yan, syempre, another views na naman yung makukuha mo. Yung mga viewers ng nanonood ng mga content na ini-engage mo is posible rin na makapanood ng mga video mo kasi sinuggest ni Meta. Engage, dapat proper din guys yung pakikipag-engage nyo para hindi ma-spam. Okay? Dapat panoorin nyo muna ng buo yung video bago kayo mag-react and then mag-iwan kayo ng comment. And then kapag nag-comment ka guys, mag-iwan ka ng something na maka-encourage sa mga makakabasa ng comment mo na puntahan din yung iyong channel, yung iyong reels. So, yan din yung technique ng ibang mga content creator guys. Kapag nagko-comment sila sa isang video na marami yung nanonood, gumagawa sila ng mga comment na nakakainganyo na puntahan din yung kanilang mga profile. Ganyan din yung gawin nyo guys. Marami akong nakikita mga content creator na ganyan din yung ginagawa. Magugulat ka na lang na marami yung nagpupunta dun sa bahay mo. Marami na yung mga panibagong viewers na nakikipanood na rin sa iyong mga reels. So, hanggang dito na lang muna guys. Ito lang muna yung isi-share ko sa inyo ngayon. So, sana meron kayong nakuha or napulutan nyo ng panibagong idea na pwede nyo magamit sa pagpaparami ng inyong views at inyong mga followers sa Facebook Reels. So, meron lang akong gustong i-advise sa inyo guys, okay? So, sa paggawa ng mga content or yung pagiging creator talaga hindi madaling gawain yan. So, pinapag-aralan din talaga yan at pinagsisikapan. So, madali ang proseso sa pagiging content creator, lalo na kung wala ka namang huge fans katulad ng mga artista. Kung hindi ka naman kilala talaga, talagang maghihirap ka sa umpisa. Kaya, i-enjoy nyo lang yung paggawa nyo ng mga content, gawin nyo lang habit na ini-enjoy nyo sa pang-araw-araw para hindi kayo ma-pressure, hindi kayo makapagod. So, huwag nyong isipin lagi na kailangan mo-monetize na kayo agad. Kasi kapag ganyan yung laging iniisip nyo tapos hindi nyo nagawa, siguradong
tatama rin na kayo sa paggawa ng panibagong content. Hindi na kayo gaganahan hanggang sa aabot kayo sa point na ititigil nyo na lang. Kaya kung ako sa inyo, enjoy nyo lang muna yung proseso. Okay? So, huwag nating madaliin ang lahat. May tamang timing yung pagiging content creator. Darating din tayo sa mga kung ano yung mga narating ng mga content creator ngayon na na-monetize na. Okay, so hanggang dito na lang muna guys. Again, kung meron kayong natutunan dito or may naka-benefit kayo sa video to, huwag niyong kalimutan na bigyan ito ng like. At mag-iwan ka na rin ng comment sa ating comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. So again, maraming salamat and see you in our next vlog. God bless us all.